That's not unexpected. Ito ang reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagtutol ng China sa Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na isinabatas ng pamahalaan kamakailan. Sa ilalim nito, lehitimong pangalan na ang West Philippine Sea. Inilatag din kasi sa Philippine Maritime Zones Act ang sakop o maritime domain at exclusive economic zone ng Pilipinas alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Bagay na kinakailangan daw gawin ayon sa Pangulo. Marami tayong sinasabi that we have to protect our sovereign rights and our sovereignty. So it serves a purpose that we define closely what those boundaries are. And that's what we are doing. Magsisilbi raw na land title ng Pilipinas sa mga batas na ito sa West Philippine Sea. Bagay na kinundina ng China dahil malalabag daw nito ang kanilang sovereignty at maritime rights sa South China Sea. Pero ang Amerika agad naman nagpahayag ng suporta sa hakbang ng Pilipinas. Kasabay nito, sinabi ni PBBM na wala naman daw magiging pagbabago sa relasyon ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng administrasyon ng nagbabalik na US President na si Donald Trump. I don't think it will change the global forces they are our oldest treaty partner. That doesn't change. Aminado naman si Marcos na nakababahala ang sunod-sunod na malalakas na bagyong dumadating sa bansa. Mula noong Oktubre, nakaapekto na sa atin ang mga bagyong Christine, Leon, Marcy at Nika. Pag-amin ng Pangulo, bagamat handa ang gobyerno, hirap pa rin sa pagbalanse ang gobyerno sa mga dapat munang tugunan. It becomes a little complicated because generally speaking, pagka nagkaroon tayo ng bagyo, sabihin, ito yung nasira, ito yung kailangan gawin, ayusin natin muna lahat yan. Ngayon, sinasabi natin, mag-isip-isip tayo kasi kung aayusin natin, tapos sisirain na naman ang susunod na bagyo, sayang lang yung ating ginawa. So kailangan natin magplano. Pero yung mga tao, kailangan na may kuryente, kailangan na may food supply, kailangan na may tubig, kailangan ng ayusin ng kanilang bahay. So this is the balance that this is the tightrope that we are trying to navigate. Dahil may banta pa ring masusundan ng malalakas na bagyo, patuloy ang panawagan ng Pangulo sa mga residente na mag-monitor at makinig sa abiso ng kani-kanilang LGU. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.